Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 471 hanggang 77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang eleganteng gusali sa loob ng City Lord's Palace, isang lalaki at babae ang nakaupo sa tapat ng isa't isa. Chinsword Palace Master, pumunta ka hanggang sa Flooding Lake City para sa Sky G9 Music. Ang Flooding Lake City Lord ay nakaupo ng tuwid, ngunit may lamig sa kanyang ekspresyon. Ang babaeng nasa tapat niya ay tumingin sa paligid ng 27 o 28 taong gulang at naglalaman ng hindi maipaliwanag na kakisigan. Mahirap isipin na ang kagandahang ito ay pinuno ng isa sa 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country, ang Chinsword Palace. Liu Jiushan, matagal na tayong magkakilala. Ang Sky G9 Music ay isang pinakamataas na kasanayan sa Dao ng Qin at nauugnay sa Chinsword 9 Mystic Technique ng Chinsword Palace. Ang musika ay hindi gaanong pakinabang sa iyo. Ngumiti ang Chinsword Palace Master at sinubukang hikayatin ang Flooding Lake City Lord. Alam ko na ang Sky G9 Music ay lubhang nakakaakit sa iyo. Si Empress Queen ay interesado rin dito. Mahinahong sabi ng Flooding Lake City Lord. Walang anumang senyales ng anumang emosyon ang makikita. Empress Queen. Dumating din siya para hanapin ka. Nagsalubong ang mga kilay ng Chinsword Palace Master. Napakataas ng status ni Empress Queen at maging ang Palace Master ay bahagyang nag-iingat sa kanya. Higit pa rito, ang Chinsword Palace at ang pamilya Lane ay parehong nasa panig ng mga imperial. Si Empress Queen at ang Chinsword Palace Master ay ang dalawang babae sa dakilang bansa na may pinakamataas na katayuan at lakas. Kung pareho ang gusto nilang dalawa, kahit ang True Lord ranks ay mapipilitin, dahil hindi dapat masaktan ang magkabilang panig. Tinatanggihan ko na si Empress Queen. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Tinanggihan mo ba si Empress Queen? Nang marinig ito, ang Chinsword Palace Master ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala. Masaya siya na hindi ito nakuha ni Empress Queen, ngunit nag-aalala na hindi rin ito ibibigay ng City Lord sa kanyang sarili kung nasaktan na niya si Empress Queen. Ang musika ay naiwan ng ina ni Quincy, kaya pinahahalagahan ito ni Quincy. Kahit na wala itong silbi sa akin, hindi ko ito madaling ibigay. Ang Flooding Lake City Lord ay umiling, ipinakita ang kanyang desisyon. Hindi nagulat ang Chinsword Palace Master. Ang Flooding Lake City Lord ay isang taong lubos na tapat sa kanyang damdamin. Hindi magiging madali ang kumbansihin siya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring gamitin upang ilipat ang Flooding Lake City Lord. Sa oras na ito, ang mga kagyat na yabag ay tumunog sa labas ng pinto. Panginoon ng lungsod, hindi maganda. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Ham! Bahagyang nagalit ang Flooding Lake City Lord, ano ang nangyayari? Ang gusaling ito ay isang lugar kung saan pumasok ang Panginoon ng lungsod ng pag-iisa. Kadalasan, kapag nandito ang City Lord, walang maglalakas loob na hamarang sa kanya. Higit pa rito, siya ay nasa isang talakayan sa Chinsword Palace Master ngayon. May malaking nangyari ba? Ang Chinsword Palace Master ay curious din. Ang Flooding Lake City Lord harumphed. Sure. Isang anino ang damapo sa sulok ng silid, nag-uulat sa Panginoon ng lungsod, si Francis ay bumalik. Sino ang bumalik? Hanford. Francis. Na-freeze ang katawan ng Flooding Lake City Lord. Francis. Isa kaya ito sa napakaraming kababalaghan. Ang nakatakas sa kasal. Ang Chinsword Palace Master ay nagpahayag ng isang naguguluhang ekspresyon. Nasa labas mismo ng City Lord's Palace si Francis at hinihiling ka. Maingat na sabi ng figure. Gayunpaman, bago pa man matapos ang kanyang mga salita, ang mga mata ng Flooding Lake City Lord ay naging pilak at pula at naglabas ng nakakatakot na aura. Francis, may mukha ka pa ring bumalik sa Flooding Lake City. Nililigawan mo si kamatayan. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong Flooding Lake City. Isang alon ng pulang ilaw ang lumitaw sa itaas ng City Lord's Palace at umalangaw-ngaw sa Fire Yuan Chi. Sa sandaling iyon, lahat mula sa Consolidated Realm hanggang sa True Spirit Realm ay nakaramdam ng matinding init. Para bang sinusubukang sumabog ang lava mula sa lupa.
Kapag ang layunin ng isang True Lord rank ay ganap na nailabas, bawat True Spirit Realm sa loob ng 1,000 milya ay mararamdaman ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi. Panginoon ng Lungsod. Pagbati, Panginoon ng Lungsod. Napayuko sa takot ang mga tao sa harap ng City Lord's Palace. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa napakagandang tao na lumulutang sa kalangitan ng Flooding Lake City Lord. Napakalakas ng aura. Ang normal True Lord ranks ay malamang na hindi niya katugma. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Darcy at Sanfeng. Lumahok sila sa Sacred True Dragon Gathering at napakaraming kaalaman. Sa kanyang kasalukuyang galit na estado, ang mga kasanayan sa sunog ng Flooding Lake City Lord ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Noong si Francis ay tumakas, ang Flooding Lake City Lord ay nakapasok sa True Lord rank habang siya ay nasa isang estado na halos kapareho ng kanyang kinaroroonan ngayon. City Lord Lane, nandito ang junior na ito para batiin ka. Noon. Yumuko si Francis. Ano man ang mangyari, ito ang ama ni Quincy. Brat, how dare you talk about them? Dahil sa iyo, nadungisan ang pangalan ni Quincy at naging biro ang Flooding Lake Lane family. Ang Flooding Lake City Lord ay umungal, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Si Francis ay hindi kumikibo at mahinahon, hindi sineseryoso ang mga salita ng City Lord. Noon, kung hindi dahil sa katotohanang pinilit siya ng City Lord na lumaban, si Francis ay hindi sana nakipagtipan kay Quincy at pinilit na tumakas sa simula. Nakonsensya si Francis nang maabutin ni Quincy, kaya nangako siyang babayaran. Dumating ka sa tamang oras. Maghihiganti ako para kay Quincy. Ang dumadaing na boses ng Flooding Lake City Lord ay naglalaman ng kalungkutan. Gayunpaman, hindi siya ganap na nawala sa kanyang isip. Ang cultivation ni Francis ay umabot na sa early stage na True Lord rank at maihahambing ito sa kanyang sarili. Kapag nag-away ang dalawa dito, maraming inosenteng tao ang masusugatan. Bagamat may kumpiyansa ang Flooding Lake City Lord, hindi siya sigurado kung mapapatay niya si Francis sa isang suntok. Maghiganti. Ano ang nangyari kay Quincy? Nanginig ang puso ni Francis at hindi niya maiwasang magtanong ng nag-aalala. Mula sa tono ng Flooding Lake City Lord, parang naaksidente si Quincy. Sa Sacred True Dragon Gathering, ang Flooding Lake City Lord ay may masamang hangarin lamang kay Francis, ngunit wala siyang gagawin dahil sa Iron Blood Religion. Gayunpaman, ngayon ay tila ang masamang hangarin ay naging paghihiganti. Francis, isa kang kababalaghan ng Sacred True Dragon Gathering, hindi mo ba alam na hindi pa bumabalik si Quincy mula sa kanyang mana? Ang Flooding Lake City Lord ay malamig na tumawa at pinandilatan si Francis. Sa puntong ito, maraming mga manunood ang inilikas, na naiwan lamang si Francis at kasama sa loob ng 100 yarda. Hindi pa bumabalik si Quincy. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Francis nang lumingon siya kina Sanfeng at Darcy para sa kumpirmasyon. Bahagyang tumango ang dalawa. Narinig nila na hindi pa bumabalik si Quincy, ngunit hindi naman ito malaking bagay dahil naisip nilang narito si Francis upang maghiganti. Bakit ganito? Matapos kumpirmahin ang balitang ito, ang puso ni Francis ay tila na martilyo at siya ay natulala. Sa kanyang puso, siya ay nabigo, nanghihinayang, at nagkasala. Alam ni Francis na kung hindi pa nakabalik si Quincy ngayon, napakaliit ng pagkakataon na mabuhay siya. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Angelica, na may langit na lumalaban sa swerte. Gusto ni Quincy na tahimik at mag-isa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya makakasali sa Sacred True Dragon Gathering. Ang Flooding Lake City Lord ay umungal at naging isang bahid ng pulang ilaw na umaakyat patungo kay Francis sa lupa. Sa sandaling ito, lahat ng malapit sa City Lord's Palace ay inilikas na at si Francis ay natulala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Mystic Fire Scorching Demon. Agad na lumapit ang figure ng Flooding Lake City Lord at itinulak niya ang isang malaking alon ng nakakapasong apoy na tila nasusunog kahit ang hangin. Hindi maganda. Naramdaman na lamang ni Sanfeng at Darcy na napuno ng pulang ilaw ang hangin, at kahit ang kanilang protective chi ng True Spirit ay hindi ito mapigilan. Ito lang ang aura ng pag-atake. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang pag-atake mismo.
Hindi nakakagulat na inilikas ng Flooding Lake City Lord ang lahat. Nagsumpa sina Sanfeng at Darcy. Bagamat naniniwala sila na maaaring hadlangan ni Francis ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord, maaaring masugitan sila sa laban. Mag-retreat muna kayong dalawa. Isang mahinang bulungan ang narinig sa kanilang mga tainga. Weng! Isang bahagyang nakakamanhid na sensasyon ang tumama sa dalawa at lumikha ng isang ipoypo na nagtulak sa kanila ng 12-dosenang yarda pabalik. Ang susunod na sandali. Boom! Ang nakakapasong palad ng Flooding Lake City Lord ay dumagundong sa lupa. Ang lugar sa harap ng City Lord's Palace ay yumanig at isang 40 o 50 yarda ang lalim na butas ay nilikha. Ang mga eksperto sa malapit ay huminga ng malamig at naramdaman ang alon ng mainit na hangin na sumabog sa kanila. Bam! Bagamat ang kapangyarihan ng palad na ito ay napaka-condensed, ang kaunting ripple lang ang naging bahagi ng pader ng City Lord's Palace na bumagsak. Para iligtas kami, chapter leader. Nag-react si Darcy at hindi niya maiwasang malungkot. Ngayon lang, nakita nilang gumamit ng teknik si Francis para palabasin sila sa saklaw ng pag-atake ng Flooding Lake City Lord habang siya ay tila hindi man lang lumaban. Pagtingin sa umuusok na black hole, pinagpapawisan ang dalawa. Sa kanilang mga mata, bagamat malakas si Francis, hindi siya nagil-inang ng anumang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan at hindi niya mapigilan ang mga pag-atake ng isang True Lord rank ng direkta. Higit pa rito, ang Flooding Lake City Lord's Mystic Fire Scorching Heaven Manual ay umabot na sa mataas na antas at ang mga kakayahan nito sa opens iba ay napakalakas. Sure! Nanlamig ang maapoy na figure ng Flooding Lake City Lord nang makalapit siya sa butas. City Lord Lane, nagigilty ako tungkol sa Quincy. Isang buntong hininga ang nagmula sa hangin at, kasama ng bugzo ng hangin at kidlat, lumitaw ang figure ng isang kabataang may asul na buhok. Napakalaking gamit ng hangin at kidlat. Habang tinutulak ang dalawang iyon palayo, naiwasan din niya ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord. Nabalitaan kong napunta si Francis sa isang misteryosong mana. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakuha niya mula rito? Sa hindi kalayuan, kumislap ang mga mata ng Chainsword Palace Master. 472. Ikaw brat, isang taon na tayong hindi nagkikita at naabot mo na ang True Lord rank. Gusto kong makita ang battle power ng isang napakalaking prodigy. Ang Flooding Lake City Lord ay labis na nagulat na ang kanyang pag-atake ay hindi nakuha, at ang kanyang galit ay kumuulo. Bagamat hindi pa magkalaban ang dalawa, naramdaman ng Flooding Lake City Lord ang nakakatakot na bilis ni Francis. Sa isang iglap lang, hindi lang naiwasan ni Francis ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord, na iligtas din niya sina Sanfeng at Darcy. Ang normal True Lord ranks ay maaaring makaiwas sa pag-atake ng Flooding Lake City Lord, ngunit upang iligtas ang ilang mga bystanders sa parehong oras. Hindi malamang. Sa isang kislap ng pula, ang Flooding Lake City Lord ay nawala at muling lumitaw ilang yarda ang layo mula kay Francis. Mystic Fire Sealing Heaven Punch. Ang kamao ng Flooding Lake City Lord ay parang isang bulkan na may napakagulong aura na nakakandado sa bawat landas ng pag-urong. Bahagyang bumagsak ang puso ni Francis. Ang layunin at kapangyarihan ng Flooding Lake City Lord ay nalampasan ang iba pang maagang yugto ng True Lord ranks. Nakatuon ang kamao na ito sa pagpigil sa pag-urong at hindi madaling maiiwasan. Si Francis ay nawala sa isang bug zone ng hangin at kidlat. Boom! Ang suntok ng Flooding Lake City Lord ay nagawang tumama sa isang alon ng hangin at kidlat habang ang totoong Francis ay kumikislap sa itaas ng Flooding Lake City Lord. Ang pinagsanib na hangin at kidlat ni Francis sa kanyang paggalaw at hindi makikita ng mata. Ang kalapit na Chainsword Palace Master ay natigilan. Kahit na si Francis ay hindi pa nagpapakita ng anumang battle power, ang kanyang bilis ay tiyak na kabilang sa top 5 sa Canopy Great Country. Ang figure ni Francis ay patungo sa mga ulap. Parang ayaw niyang kumalat ang away sa Flooding Lake City. Bahagyang nagulat ang Flooding Lake City Lord, ngunit ito ay mabuti para sa kanya dahil kaya niyang gawin ang lahat. Mystic Fire Exploding Cloud. Isang kapansin-pansing nagninangas na pulang ulap ang sumabog na lumilikha ng mga ripples na tumawid sa isang lugar na 2 milya. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagpang-inag sa puso ng mga manunood.
Marami sa kanila ang nakaramdam ng sobrang init at nagsimulang pawisan. Sinimulan na ng Flooding Lake City Lord na gamitin ang kanyang malawak na mga pag-atake. Hehe, tingnan natin kung paano umiwas ang brat na iyon. Tinalakay ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa loob ng nag-aalab na ulap, isang asul na buhok na kabataan ang nagpalabas ng aura ng hangin at kidlat na pumutok sa mga ulap. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsimula ng gumamit ng mas maraming malalakas na pag-atake. Gayunpaman, hindi man lang umatake si Francis at madaling nakaiwas sa opensa ng Flooding Lake City Lord. Kahit na ang ilan sa mga Ascended Realm sa ibaba ay nakikita na ang bilis ni Francis ay madaling nalampasan ng Flooding Lake City Lord. Junior, bakit hindi ka umaatake? Namuo ang galit sa Flooding Lake City Lord ngunit bahagyang naguluhan siya. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang kasaysayan kasama si Francis at kung paano siya nagpadala ng mga tao pagkatapos ng kabataang ito sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal ng City Lord sa kanya ay nauwi sa galit at, ngayon, pagpatay ng layunin. Siyempre, nang dumating si Francis, napagtanto ng City Lord na hindi madaling ibagsak siya. Hindi lumalaban si Francis at pinahintulutan ang Flooding Lake City Lord na magpadala ng sunod-sunod na pag-atake. Ang Flooding Lake City Lord ay hindi pipi. Hindi mahirap para sa kanya na makita na ang lakas ng sumisikat na bituin na ito ay malamang na higit sa kanya. Nang dumating ako sa Flooding Lake City, pinilit akong pumasok sa kasal na ito ng Flooding Lake City Lord, ngunit sa kalahating taon na iyon, binigyan ako ng Flooding Lake City Lord ng mga pointer at malaking halaga ng resources. Ang mga alaala ay lumitaw sa isip ni Francis. Noon, siya ay pinalaya sa kanyang tahanan at isang mahina na hindi pamilyar sa Canopy Great Country. Iyon ay isang mababang punto sa buhay ni Francis. Sa panahong iyon, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng manugang na lalaki ng Flooding Lake City Lord upang makatanggap ng magagandang mapagkukunan at maglinang ng madali. Bukod sa pagpilit sa kanya sa kasal, ang Flooding Lake City Lord ay tunay na humanga sa kanya at binigyan siya ng mga mapagkukunan. Talagang inisip niya si Francis bilang kanyang manugang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang City Lord ay nag-invest ng labis na emosyonal, hindi siya magagalit ng ganito sa pagtakas ni Francis. Nabuhay ako sa pinakamababang punto ng aking buhay sa Flooding Lake City. Pagkatapos noon ay tumaas ako. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Higit pa rito, Quincy. Nang mag-isip si Francis hanggang dito, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat at pagkakasala, lalo na tila na aksidente si Quincy sa mana. Karaniwan, kapag ang isa ay hindi bumalik mula sa isang mana, ang kanilang pagkakataon na mamatay ay 99%. Ito ay dahil dito na si Francis ay hindi handa na gumanti. Liu Jiushan, malamang na hindi mo mahuhuli o mapatay ang batang ito ng mag-isa. Mahina ang boses ng isang babae. Ang may-ari ng boses na ito ay ang Chin Sword Palace Master. Chin Sword Palace Master, kung tutulungan mo akong patayin siya, may utang akong pabor sa iyo. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Kung hindi niya mapabagsak si Francis sa sarili niyang teritoryo, hindi lang siya mawawala ng mukha, ang pangalan ng buong pamilyang Lane ay madungisan. Masyadong mabait si Kuya Lane. Ang relihiyong dugo ng bakal ang ating kaaway. Ang Chin Sword Palace Master ay ngumiti at tumawa sa kanyang puso. Hindi siya nakilahok dahil naghihintay siya para sa pabor na ito. Kung matutulungan ko si Lane Jiushan na ibagsak si Francis, hindi lang niya ako bibigyan ng Sky Chin 9 music, makukuha ko rin ang nakuha ni Francis mula sa misteryosong mana. Gumalaw ang puso ng Chin Sword Palace Master nang mag-isip siya hanggang dito. Dahil dito kailangan niyang tulungan ang Flooding Lake City Lord na ibagsak si Francis. Francis, ipinagkanulo mo ang tiwala at pagmamahal ng pamilyang Lane nang tumakas ka. How dare you come back to the Flooding Lake City? Ipapababa kita. Nanlamig ang ekspresyon ng Chin Sword Palace Master nang lumitaw ang isang chin at isang nagniningning na espada sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang chin sa isang kamay habang kinokontrol ang espada gamit ang isa pa niyang kamay. Sa sandaling iyon, ang tunog ng dumadagandong na mga kabayo ay umalangaw-ngaw patungo kay Francis. Chin Sword Twin Desolation. Ang espada ay kumikinang na may tatlong kulay na liwanag habang naglalabas ito ng mga sinag ng sword light na tumusok patungo kay Francis.
Ang kombinasyon ng Qin at sword ay perpekto. Ang tunog mula sa Qin ay naging isang di nakikitang kapangyarihan na nakagambala at nabigla sa kaluluwa at maaaring makapinsala sa mas mahihinang mga organo ng katawan. Sa Qin na ito, kahit isang hukbo ay hindi makakalapit sa Qin Sword Palace Lord. Ang mga nasa ilalim ng True Lord rank ay maaaring agad na mapatay. Ang sword technique ay ang maalamat na flying sword technique na nagpapahintulot sa isa na kontrolin ang isang espada sa hangin at magpadala ng mga sword beam ng tuloy-tuloy mula sa bawat direksyon. Hindi maganda, ito ang Qin Sword Palace Master. Bulalas ni na Sanfeng at Darcy. Hindi na malaya ng dalawa na may isa pang True Lord rank dito bukod sa Flooding Lake City Lord, at isa pa itong major figure tulad ng Qin Sword Palace Master. Isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya. Ang 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country ang nagpasya sa kapalaran ng bansa. Ang Qin Sword Palace Master ay isang pinuno ng isa sa 3 sekta. Ang kanyang katayuan ay maihahambing sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Agad na nagbago ang sitwasyon nang umatake ang Qin Sword Palace Master. Ang kanyang pag-atake sa Qin Sword Twin Desolation ay nagmula sa likuran at sinapit si Francis. Hindi napigilan ni na Sanfeng at Darcy na sampain, napakawalandiya ng Qin Sword Palace Master na ito. Kahit na marami silang tao, gumagamit siya ng palihim na pag-atake. Sa usapin ng battle power, ang Qin Sword Palace Master ay hindi katangi-tangis sa mga nangungunang eksperto, ngunit sa mga tuntunin ng kaguluhan, tiyak na siya ay kabilang sa pinakamataas. Ang kombinasyon ng Qin at sword ay nagpasakit ng ulo ng karamihan sa True Lord ranks. Mabuti. Ang Qin Sword Palace Master ay sinasabing isang espesyalista sa pagtutulungan ng magkakasama. Kung ang kanyang Qin Sword Twin Desolation ay gumagana kasabay ng isa pang True Lord rank, malaki ang posibilidad na mapatay nila ang kalaban. Nagliwanag ang mga mata ng Flooding Lake City Lord nang makita niya ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master. Qin Wind Sword Rain. Ang tunog ng Qin sa hangin ay biglang naging magulo habang tinatakpan ng mga sinag ng espada ang kalangitan, na nagsasara sa landas ng pag-urong ni Francis. Ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master ay hindi limitado sa pisikal na mundo lamang. Ang kanyang Qin ay maalog din ang kaluluwa. Saan nanggaling ang babaeng ito, at anong lakas ng loob niyang gambolain tayo? Lumamlam ang ekspresyon ni Francis. Ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master ay naghihigpit sa kanyang paggalaw. Hindi lang niya sinasalakay ang Flooding Lake City Lord dahil sa tulong niya noon at dahil kay Quincy. Gayunpaman, hindi niya kilala ang babaeng ito. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang magpigil. Malamig na bamulong si Francis habang nagpadala siya ng kadena ng hangin at kidlat na humahampa sa paligid at nagdudulot ng kalituhan. Boom! Bam! Ang Qin Wind Sword Rain ay nabasag mula sa magulong chain ng hangin at kidlat. Ang Flooding Lake City Lord, na kasalukuyang lumalapit, ay nakaramdam ng pamamanhid at napaatras. Napakalakas ng paggamit ng hangin at kidlat. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng dalawang True Lord ranks. Ang kanilang mga pag-atake ay nabasag na sa isang galaw lamang mula kay Francis. Shua! Umihip ang hangin at kidlat. Mag-ingat ka! Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Sa susunod na sandali, isang malakas na bugzo ng hangin at isang nakakamanhid na sensasyon ang bumagsak sa Qin Sword Palace Master. Shua! Isang asul na buhok ang lumitaw sa tabi niya. Ang bilis! Paano ito posible? Nawalan ng kulay ang mukha ng Qin Sword Palace Master. Ang isang kamay ay nakahawak sa Qin habang ang isa naman ay kinokontrol ang espada at hindi siya nakapag-react sa oras. Malinaw na ang bilis na ipinakita ni Francis noon ay ang pagtitipid niya sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kasalukuyang bilis ay halos 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Bang! Isang bola ng hangin at kidlat ang namuo sa palad ni Francis at nabasag ang Qin sa harap ng Qin Sword Palace Master. Ikaw! Sinira mo ang aking 6 combined swaying Qin. Nawala ang kagandahan ng Qin Sword Palace Master at napalitan ng galit, gulat, at takot. Shoo! Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa kanyang mga mata habang kinokontrol ng kanyang kabilang kamay ang espada at ginawa itong 3 kulay na guhit ng liwanag na tumagos patungo kay Francis. Emph!
Ang God Spiritual Eye ni Francis ay biglang naglabas ng kapangyarihan na tila kayang niyanig ang isip at kaluluwa ng Chainsword Palace Master. Dang! Ang lumilipad na espada na kinokontrol ng Chainsword Palace Master ay biglang nahulog mula sa hangin. Ang kaluluwa ni Francis ay maihahambing sa isang sovereign at ang kanyang mental energy pressure ay halos masira ang isip ng Chainsword Palace Master. Iligtas! Iligtas mo ako! Ang mukha ng Chainsword Palace Master ay kasing puti ng papel. Ang kanyang buhok at damit ay umihip sa hangin na nagpapakita ng puting nyebe na balat. Ito ang magtuturo sa iyo na makialam sa negosyo ng ibang tao. Walang ekspresyong sumipa palabas si Francis. Bam! Dumapa ang paa sa dibdib ng Chainsword Palace Master. Ikaw. Ang Chainsword Palace Master ay nakaramdam ng magkahalong kahihiyan at puot habang siya ay nagsusuka ng dugo at lumilipad. 473. Gamit ang isang BAM, ang pinuno ng isa sa 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country ay ipinadala na lumipad mula sa langit. Nataranta ang mga eksperto ng Flooding Lake City, habang halos lumuwa ang mga mata ni Sanfeng at Darcy. Hindi parang naisip nila na hindi mapoprotektahan ni Francis ang kanyang sarili laban sa 2 True Lord ranks. Pagkatapos ng lahat, nakarinig sila ng mga chismis tungkol kay Francis sa Cloud Area, ngunit nakakagulat pa rin ito. Nararapat nga sa kanya ang titulong napakaraming kababalaghan. Ang Chainsword Palace Master ay hindi man lang makalaban kahit na ang dalawang iyon ay nagtutulungan, hindi nila siya mapipigilan. Ang puso ni Sanfeng ay napuno ng pananabik matapos ang pagkabigla. Masyadong casual ang chapter leader. Paano niya nasisipa ang parteng iyon ng isang babae? Medyo namula ang mukha ni Darcy. Gayunpaman, masasabi niyang hindi sinasadyang sumipa si Francis doon. Para bang ang Chainsword Palace Master ay isang balangkas lamang sa mga mata ni Francis. Sa parehong sandali. Hua! Nag-react ang mga eksperto sa loob ng Flooding Lake City at nagkagulo. Masyado siyang mabilis. Paano magiging napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng True Lord ranks? Masyadong mabilis ang mga kilos ni Francis, kaya hindi ito nakikita ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, nakita nila ang Chainsword Palace Master na pinalipad sa isang sipa, at natigilan sila. Huminga ng malamig ang Flooding Lake City Lord sa hindi kalayuan. Tumingin siya kay Francis na may masalimuot na ekspresyon na naglalaman ng pag-iingat, pagkabigla, at pakiramdam ng swerte na hindi niya maipaliwanag. Noong una niyang nakilala si Francis, nalaman ng Flooding Lake City Lord ang tungkol sa talentadong bloodline ni Francis at ang kanyang God Spiritual Eye. Dahil sa paghangang ito ay pinilit niya si Francis na maging kanyang magiging manugang. At napatunayan ngayon na tama siyang gawin iyon. Ang kanyang hinaharap na manugang ay naging isang dragon at isang napakalaking kababalaghan. Ang lakas ni Francis ay mas malaki kaysa sa kanya. Francis, ibabalik ko ang kahihiyan ngayon ng 10 beses. Lumitaw ang puot sa mga mata ng master ng Chainsword Palace habang hinawakan niya ang kanyang dibdib at umubo ng mas maraming dugo. Bahagyang nagulat si Francis. Naisip niya na ang pagsipa niya ngayon lang ay maaaring hindi makatayo ng kalahating araw ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang bahaging sinipa niya ay napakalambot, na nagpawalang bisa sa ilan sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit na noon, ang Chainsword Palace Master ay malubhang nasugatan at halos hindi na makatayo. Dagdag pa sa katotohanan na ang kanyang chin ay nawasak, ang kanyang kasalukuyang battle power ay bumaba ng 30 hanggang 40%. Ang Chainsword Palace Master ay naging isang bahid ng liwanag na kumari pa ng takbo. Ibalik mo ng 10 beses. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Malamig na ngumisi si Francis habang naging Asher ang kanyang mata at naghanda siyang gumamit ng Wind Lightning Eye Flame o Asher Piercing Slash para patayin siya. Tumigil ka! Sigaw ng Flooding Lake City Lord. Naramdaman niya ang kapangyarihan mula sa bloodline ng mata ni Francis na nagpanginig sa kanyang puso. Nagpunta siya sa Sacred True Dragon Gathering at nakita ang mga diskarte sa mata ni Francis. Alam ng Flooding Lake City Lord na kung matagumpay na ginamit ni Francis ang pag-ataking ito, tiyak na mamamatay ang Chainsword Palace Master. Panginoon ng Lungsod Lane.
Bahagyang ngumiti si Francis at nawala ang kanyang layunin sa pagpatay, hinayaan ang Chin Sword Palace Master na mabuhay. Ang Chin Sword Palace Master, na kasalukuyang tumatakbo palayo, ay biglang nakaramdam ng aura ng kamatayan na sumalubong sa kanya. Tila hindi niya namalaya na halos umabot na sa wakas ang kanyang buhay. Francis, kinikilala ko ang iyong lakas. Malamang na hindi gaanong mga tao sa dakilang bansa ang kakampi mo. Napabuntong hininga ang Flooding Lake City Lord. Sa pagharap sa magiging manugang na ito, nadama niyang wala siyang magawa. Sa lakas na ipinakita ni Francis, alam ng City Lord na wala itong silbi kahit na siya at ang Chin Sword Palace Master ay magsama. Gayunpaman, ang Flooding Lake City Lord ay naguguluhan din. Si Francis ay tila walang awa sa ilang tao, tulad ng Chin Sword Palace Master ngayon lang. Ang pagkilos ng pagpatay sa kanya ay maaaring makamit sa isang pag-iisip. Gayunpaman, si Francis ay mainit patungo sa Flooding Lake City Lord na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng hindi man lang lumalaban. Nagsimulang pawisan ng malamig ang Flooding Lake City Lord. Kung sino pa man iyon, malamang matagal na silang pinatay ni Francis. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Nagsimulang magnilay-nilay ang Flooding Lake City Lord habang nagsasalita siya. Mula sa kasalukuyang ugali ni Francis, parang hindi niya kailanman inisip ang City Lord bilang isang kaaway noong una. Hinayaan pa niyang mabuhay ang Chin Sword Palace Master dahil sa kahilingan ng City Lord. Sinabi ko na sa iyo na narito ako upang tuparin ang aking pangako ang pagkuha kay Quincy bilang aking asawa. Hindi mapigilan ni Francis na mapangiti ng mapait. Nang marinig ito, lahat ay nag-usap. Lahat ang Flooding Lake City Lord, Jason, Sanfeng, Darcy ay hindi makapaniwala. Talagang bumalik ka para kunin si Quincy bilang asawa mo. Napakakulay ng ekspresyon ng Flooding Lake City Lord. Tinanggo ni Francis ang kanyang ulo ng may kasalanan. Pero hindi ko alam na hindi na siya bumalik. Walang nangyari ayon sa plano. Noon, pinilit ng Flooding Lake City Lord si Francis sa kasal at ang huli ay tumakas sa bansa. Ngayon, bumalik si Francis, at wala pa ang bride-to-be. Matagal na inspeksyon ng Flooding Lake City Lord si Francis bago bumantong hininga, ang mga bulaklak ay namumukadkad at nalalanta. Sumama ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang gusali sa City Lord's Palace. Nakaupo sa silid sina Lane Jiushan, Francis, Darcy, at Sanfeng. Pumasok si Quincy sa Sky St. Chin Inheritance. Hindi ito isang malaking pamana kumpara sa Four Great Inheritance, ngunit napakahiwaga at hindi pangkaraniwan. Ang pamana na ito ay lumitaw lamang ng 2 o 3 beses sa nakalipas na 10,000 taon at hindi gaanong nalalaman tungkol dito. Sabi ni Lane Jiushan. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, si Francis at ang iba pang napakahusay na kababalaghan ay nakipaglaban ng husto upang makapasok sa mga mana. Sa gitna nila, sina Trevor at Wu Heng ay pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Si Vanji ay pumasok sa Seven Sword Inheritance. Pumasok sa Mystic Eyes Inheritance sina Goddess Wendy at Linda. Hindi gaanong pinansin ni Francis ang iba. Halimbawa, si Prince Jin, Yanzi, Oji, at Quincy ay lahat ay pumili ng kanilang sariling mga mana. Ang bilang ng mga tao mula sa Canopy Great Country na nagawang makapasok sa isang mana sa pagkakataong ito ay higit pa sa iba, ngunit si Quincy ay ang tanging isa mula sa Canopy Great Country na hindi bumalik. Ang Kapitan ay lumitaw sa mukha ng Flooding Lake City Lord habang nanlulumo ang kanyang mga mata. Nakikinig hanggang dito, ang puso ni Francis ay nagpupumiglas at hindi manatiling kalmado. Hindi lang kasalanan. Parang may kakaiba sa puso niya. Ang mahinahong puso ni Francis ay tila nabasag. Nagkaroon siya ng isang instant kung saan, kung wala siyang gagawin tungkol dito, lalawak lamang ang bitek sa kanyang puso. Ito ba ay isang buhol sa puso? Hindi inakala ni Francis na ang aksidente ni Quincy ay makakaapekto sa kanya ng husto. Parang hindi niya naisip na, baka kung namatay si Quincy, hindi na magiging valid ang pangako. Gayunpaman, sa sandaling nagsimulang mag-isip ng ganito si Francis, ang damdaming iyon sa kanyang puso ay lalakas at ang bitek ay lalago. Dahan-dahan, lumitaw ang mga palatandaan ng pakikibaka sa mukha ni Francis at nagsimula siyang pawisan ng malamig. Francis!
Ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord ay kapansin-pansing nagbago habang siya ay bumulalas. Mukhang hindi niya napansin na tinawag niya si Francis kung ano ang tawag niya noon sa kanya noong nakatira siya sa City Lord Palace. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging malamig na asul na agad na nagpakalma sa kanya. Gayunpaman, alam niyang hindi nito maaayos ang bitek sa kanyang puso. Francis. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsalita sa isang solemne na tono, sana ang aksidente ni Quincy ay hindi makakaapekto sa estado ng iyong puso. Ikaw ang pinakamahusay na kababalaghan ng Azure Flower Continent at ang numero 1 henyo sa Canopy Great Country. Ang espiritu ni Quincy sa langit ay hindi nais na makita kang apektado dahil sa kanya. Nagsimulang lumuha ang mga mata ng Flooding Lake City Lord habang nagsasalita siya. Nang marinig ni Francis ang espiritu ni Quincy sa langit, tila siya ay tinamaan ng kidlat at natulala. Tito Lane, hindi natin masasabi kung namatay si Quincy o wala nang walang ebidensya. Huminga ng malalim si Francis. Bigla niyang naalala kung paanong hindi pa nakabalik si Angelica sa Azure Flower Continent at hindi siya patay. Alam niyang maliit lang ang pagkakataon. Francis, hindi mo ako kailangang i-comfort. Umiling ang Flooding Lake City Lord. 1 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang Sacred True Dragon Gathering. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi nakipagtalo si Francis. Alam din niya na napakaliit ng pagkakataon na buhay pa si Quincy. Tito Lane, ano ang maaari kong gawin? Hindi mapatahimik ang emosyon ni Francis. Kumikislap ang mga mata ng Flooding Lake City Lord habang sinisiyasat niya ang napakaraming kababalaghan na ito. Ang lakas ni Francis ay hindi maarok at ang Flooding Lake City Lord ay hindi ito makita. Alam niya na si Francis ay may potensyal at maaaring gawin ang anumang hilingin niya. Gayunpaman, ang kaisipang ito sa lalong madaling panahon ay sumagi sa isip ng Flooding Lake City Lord. Francis, kailangan muna nating kumpirmahin kung patay na ba siya o hindi at ayusin ang buhol ng puso mo. Mabagal na sabi ng Flooding Lake City Lord. Hindi maiwasan ni Francis na magulat. Ang Flooding Lake City Lord ay hindi humingi ng isang bagay na katawa-tawa at sa halip ay tinulungan siya. Siyempre, parehong gustong malaman ng Flooding Lake City Lord at Francis kung namatay na ba si Quincy o hindi pa. Maaari ko bang tanungin si Tio Lane kung ano ang maaari kong gawin upang makumpirma kung siya ay buhay o patay na? Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang mga mana ay napakalayo mula sa Azure Flower Continent at hindi nila alam ang partikular na lokasyon ng Sky Saint Chin Inheritance. May dalawang paraan. Ang Flooding Lake City Lord ay huminto bago nagsalita, ang una ay ang hanapin ang Sky Saint Chin Inheritance sa iyong sarili o hintayin ang susunod na mag-asawang Sacred True Dragon Gatherings at maghanap ng taong papasok sa loob para malaman. Si Francis at ang iba pa ay umiling. Ang pamamaraang ito ay umasa ng labis sa swerte. Ang Sky Saint Chin Inheritance ay lumitaw lamang ng 2 o 3 beses sa nakalipas na 10,000 taon. Sino ang nakakaalam kung kailan ito maaaring lumitaw muli? Higit pa rito, ang Sacred True Dragon Gathering ay ginaganap lamang 1 beses bawat 10 taon. Ang pangalawang paraan. Ang Dao of Divination ay makikita ang mga resulta ng hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ng Flooding Lake City Lord. Panghuhuli. Nagliwanag din ang mga mata ni Francis. Ang 6 Warlock Divine Sage ng Canopy Great Country ay maaaring may ganitong kapangyarihan. Ang problema lang ay ilang beses kong hiniling na makilala ang Sage, ngunit hindi ako nagkaroon ng kapalaran na gawin iyon. 474. 6 na Warlock Divine Sage. Naningkit ang mga mata ni Francis habang nakatingin siya kay Sanfeng at si Darcy sa tabi niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Francis ang pamagat na 6 Warlock Divine Sage. Bigla niyang naalala si Quincy na nagkwento sa pagkuha ng mga disipulo ng Sage. Kinuha ng Sage ang 3 babaeng disipulo na Nagel Inang ng Daw ng Buhay, ng Daw ng Kagandahan, at ng Daw ng Libangan ayon sa pagkakabanggit. Ang Nagel Inang ng Daw of Charm ay si Empress Queen. Ang kaalamang ito ay hindi gaanong lihim sa itaas na antas ng Canopy Great Country. Ayon sa sinabi ni Quincy, ang Nagel Inang sa Dao of Entertainment ay ang kanyang ina, na pinatay ni Empress Queen.
Ang guro ni Quincy ang Nagel inang sa daw ng buhay, at sinabihan siya ng kanyang guro na palitan ang kanyang pangalan dahil may kinalaman ito sa kanyang kinabukasan. Nangangahulugan ito na si Quincy ay isang junior ng parehong Dao of Life at Dao of Entertainment Cultivators. Isang imahe ang dahan-daang nabuo sa isip ni Francis. Kaya, ang senior ni Quincy ay ang Six Warlock Divine Sage. Hindi mapigilan ni Francis na sabihin. Tama, nakilala pa ni Quincy ang Sage bago ang Sacred True Dragon Gathering. Sa oras na iyon, kinalkula ng Sage na tumataas ang pagkakataon ng Heaven's Legacy Inheritance na kumonekta sa kontinente. Nagsimulang mag-isip ang Flooding Lake City Lord. Natahimik si Francis. Parang hindi simple ang Six Warlock Divine Sage. Maging sina Sanfeng at Darcy na papunta sa Cloud Area ay may Six Warlock Divine Sage sa likod nito. Sa oras na iyon, naguguluhan si Francis kung bakit napakasigurado ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion na si Francis ay hindi namatay sa mana at kung bakit ang Deputy Patriarch ay nagsisikap na hanapin siya. Kung ang isa ay hindi bumalik pagkatapos ng mahabang panahon, malamang napatay na sila. Nakilala na talaga ng Deputy Patriarch ang Sage at nagpadala ng mga tao para hanapin ang chapter leader na si Hanford. Isa lang tayo sa mga grupong ipinadala sa Cloud Area. Tumango si Sanfeng at kinumpirma. Sa totoo lang. Kumislap ang mga mata ni Francis. Sa dami ng nalalaman niya, tila mas misteryoso ang Sage. Kahit na ang Six Warlock Divine Sage ay hindi lumahok sa mga usapin ng Canopy Great Country, ang kanyang katayuan ay napakataas. Ang Sage ay napakaraming kaalaman at alam ang halos lahat ng bagay mga arrays, panghuhula, geografiya. Sinabi ng mga alingaungaw na kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay pumunta upang bisitahin ang Sage. Mukhang kailangan kong pumunta sa Six Warlock Divine Tower. Nagpa siya si Francis at dahan-daang tumayo. Sa simula, siya at ang Flooding Lake City Lord ay magkaaway dahil sa Iron Blood Religion at relasyon ng pamilyang Lane. Alam din ito ng Flooding Lake City Lord at alam niyang hindi makakatagal dito si Francis. Francis, ang Sage ay nag-iisa at hindi man lang nakita si Empress Queen. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Si Empress Queen ay disipulo ng Sage, kaya makikita ng isa kung gaano kahirap bisitahin ang Sage mula sa katotohanan na kahit ang alagad ng Sage ay hindi nakikita ang Sage. Gaano man kahirap ito, palaging sulit na subukan. Tumayo si Francis, nagpaalam, at umalis sa City Lord's Palace kasama sina Sanfeng at Darcy. Sa puntong ito, ang mga eksperto ng pamilyang Lane na malapit sa Flooding Lake City ay maaari lamang panoorin ang ginto at berdeng ibong inaalis ang tatlo. Walang nangahas na pigilan sila. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang balita tungkol sa pagsupil ni Francis sa dalawang True Lord rank sa Flooding Lake City. Maaaring isipin na, hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang unang balitang iyon, ang balita ng pagbabalik ni Francis sa kontinente ay kakalat sa buong Canopy Great Country. Pupunta muna tayo sa Regan Mountain. Mahinang sabi ni Francis habang nakaupo sa gold and green na ibon. Bagamat naguguluhan si Sanfeng, hindi siya nagdalawang isip bago tumungo sa Regan Mountain. Kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa mamaya, nakilala ni Francis si Master Regan. Francis, bumalik ka na. Nagulat si Master Regan. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita si Francis. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, si Francis ay itinuring na isang napakalaking kababalaghan, at maraming chismis na hindi siya babalik mula sa mana. Tulad ng karamihan sa mga tao, inisip ni Master Regan na si Francis ay namatay sa mana, at wala siyang gaanong pag-asa. Master Regan, nandito ako para sa isang bagay ngayon. Diretso si Francis sa bagay na nasa kamay. 2 taon na ang nakalilipas, pumunta si Francis dito para lumahok sa paggawa ng Wheel of Light and Darkness. Bagamat hindi nakita ni Francis ang orihinal na mga blueprint at hindi lumahok sa pinakamahalagang proseso, alam niya ang lahat tungkol sa mga aktwal na bahagi. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga imahe ng lahat ng bahagi. Hindi magiging napakahirap kung gusto nilang gumawa ng pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness. Sa iyong kasalukuyang paglilinang at kontrol, hindi magiging mahirap na gumawa ng isang pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness, o kahit na ang kabuuan, kung nagtrabaho ka sa akin. Tumawa si Master Regan.
Halatang tiwala siya kay Francis. Noong matagumpay nilang ginawa ang Wheel of Light and Darkness, kalahati ng trabaho ay ginawa ni Francis. Sa oras na iyon, si Francis ay nasa maliit lamang na 6th o 7th sky ng Ascended Realm, at ang kanyang ay bloodline power ay hindi kahit isang ikasampu na kasing lakas ng ngayon. Siyempre, basta't mayroon kang mga materyales. Naniniwala akong hindi dapat ganoon kahirap ang Iron Blood Religion. Gayunpaman, kung gusto mong likhain ang kompletong Wheel of Light and Darkness, kakailanganin mong sumang-ayon ang Deputy Patriarch, dahil kailangan kong ilihim ang orihinal na blueprints. Ang mga salita ni Master Regan ay umikot. Kahit na gusto ni Francis na lumikha ng isang pinasimple na bersyon, ang dami ng mga mapagkukunang kailangan ay napakalaki pa rin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. Dagdag pa, hindi ko kailangan ng kompletong bersyon. Ang ngiti ni Francis ay naglalaman ng kumpiyansa. Ilang samsam ng digmaan ang nakuha niya mula sa Purple Saint Ruins at pinatay ang lahat ng True Lord ranks na iyon. Dahil sa limitasyon ni First Elder sa kanyang cultivation, hindi niya magagamit ang kompletong bersyon ng Wheel of Light and Darkness. Kailangang malaman ng isa na ang kalahating hakbang na Origin Core Realm Cultivation ng Deputy Patriarch ay halos hindi sapat para magamit ang kapangyarihan ng Wheel of Light and Darkness. Ilang sandali pa, pumasok sina Francis at Master Regan sa forge. Sure! Naglabas si Francis ng isang malaking grupo ng mga mahalagang mapagkukunan, at mga bundok ng mga primal crystal na bato. Sapat na ba ito? Tanong ni Francis. Ito ay higit pa sa sapat na kahit na gawin ang tunay na bagay. Naningkit ang mga mata ni Master Regan. Napuno sila ng pananabik at pagmamahal habang tinitingnan niya ang tumpok ng mga mapagkukunan. Karamihan sa mga mapagkukunan dito ay wala na sa kontinenteng ito. Noong gustong gawin ng Deputy Patriarch ang Wheel of Light and Darkness, gumamit siya ng hindi mabilang na mapagkukunan, at kahit ang Iron Blood Religion ay hindi madaling gumawa ng pangalawa. Gayunpaman, tila madaling hinugot ni Francis ang gayong mga mapagkukunan. Ang halaga ng mga mapagkukunang ito ay higit pa sa sapat upang gawin ang tunay na bagay kung gusto mo, ngunit tatagal sila ng halos kalahating buwan upang ayusin. Sabi ni Master Regan. Bagamat ang mga mapagkukunang kinuha ni Francis ay lubos na katulad ng mga orihinal na mapagkukunan, mayroong ilang mga bahagyang pagkakaiba. Okay. Sa kalahating buwan na ito, pupunta ako sa 6 Warlock Divine Tower. Hindi nagulat si Francis. Nagpadala siya ng mga tao upang maghanap ng mga mapagkukunan sa lugar ng Cloud, ngunit dahil malayo ang lugar ng Cloud, hindi mahanap ang ilang mapagkukunan at nangangailangan ng mga kapalit. Matapos ang gawaing iyon, umalis sina Francis, Sanpeng, at Darcy. Napakayaman nitong si Francis. Hindi maiwasang mapaisip ni Master Regan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng tatlo. Ang mga mapagkukunan na kinuha ni Francis ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses ang halaga ng isang pinasimpleng Wheel of Light and Darkness, ngunit ibinigay ni Francis ang mga natira kay Master Regan bilang bayad. Malinaw na hindi alam ni Master Regan na si Francis ay may maalamat na Earth Grade item. Bakit siya mag-aalala tungkol sa ilang mga item sa Spiritual Grade? Kahit 10,000 mga item na spiritual grade na magkasama ay hindi nagkakahalaga ng isang earth grade item. Ang ranggo ng isang kompletong Wheel of Light and Darkness ay nasa pagitan ng high tier at peak tier spiritual grade. Ang isang pinasimpleng bersyon ay mas mataas sa normal na middle tier spiritual grade dahil kailangan itong gumana bilang braso ng unang elder. Dang! 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 Pagkaalis ng tatlo ay nagsimulang manginig ang mga gamit sa forge na parang may kinakatakutan. Anong nangyayari? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Master Regan. Hindi ito nangyari kahit noong nilikha ang gulong ng liwanag at kadiliman. Gayunpaman, bilang isang panday, hindi nagtagal ay naalala niya ang pagkabalisa ng mga bagay na ginawa niya nang pumasok si Francis sa forge. Nang umalis si Francis, ang mga bagay na ito ay tila nagpakawala ng hininga. Tanging ang mga item sa peak tier spiritual grade o sirang earth grade ay maaaring magkaroon ng ganoong epekto. Ngunit karamihan sa mga iyon ay nasa mga kamay ng sovereigns.
Inisip ni Master Regan ang mga lihim ni Francis. Pagkalipas ng ilang araw, ang ginto at berdeng ibon ay pumasok sa kailaliman ng isang burol. Chapter Leader, malapit na tayo sa Six Warlock Divine Tower. Tinuro ni Darcy ang harapan. Ngumiti si Francis, nakita ko na. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakakita ng isang itim na anim na panig na tore. Ang Six Warlock Divine Tower ay may 49 na palapag, at ito ay binalot ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagawang bahagyang labanan ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Bilang paggalang, hindi inilipat ni Francis ang kanyang bloodline power kung sakaling hindi ito maligaya sa Sage. Inalis ng tatlo ang gold and green na ibon at bumaba sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Shua! Si Francis ang unang dumating at hindi niya itinago ang kanyang True Lord rank aura. Sa kasalukuyan ay may 12 ng mga bisita dito. Marami sa kanila ay nasa True Spirit Realm, at 4 o 5 sa kanila ay nasa True Lord rank. Isa pang True Lord rank ang dumating, at napakabata pa niya. Nagbago ang ekspresyon ng ilang bisita. Maging ang ibang True Lord ranks ay nag-inspection kay Francis nang may pagtataka. Siya yun. Siya talaga. Francis, isa sa 5 napakahusay na kababalaghan ng Sacred True Dragon Gathering. Bulalas mula sa mga bisita. Mabilis na nakilala ng marami si Francis. Nakakita rin si Francis ng ilang pamilyar na figure. 475. Ang pagdating ni Francis ay naging sanhi ng pag-uusap ng mga tao sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Si Francis ay isa sa 5 napakaraming kababalaghan mula sa Sacred True Dragon Gathering. Nakilala agad siya ng ilan sa mga tao. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang matapos ang Sacred True Dragon Gathering, at ang pangalan ng Overwhelming Prodigies ay kumalat sa buong kontinente. Kabilang sa 5 Overwhelming Prodigies, sina Francis at Trevor ay ang Lord Prodigies na nakatayo sa tuktok ng kasalukuyang panahon. Inilibot ng mga mata ni Francis ang mga tao at nakita niya ang ilang pamilyar na figure. Nandyan sina Prince Jean, Yanzi, at maging si Topher mula sa Heavenly Yuan clan. Bukod sa kanila, mayroon ding isang napakagandang babae na nakasuot ng ganap na itim na kakaiba ang aura. Nang makita ng babaeng nakaitim si Francis, bahagyang huminto siya. Francis, bumalik ka mula sa mana. Kumusta si Sister Angelica? Apurahang tanong ni Topher nang makita niya si Francis. Ang buong dahilan kung bakit siya nasa Six Warlock Divine Tower sa unang lugar ay upang kumpirmahin kung si Angelica ay buhay o hindi. Hindi pa siya nakabalik sa kontinente kahit na 6 na buwan na siyang nasa mahiwagang mana, ngunit hindi sumuko ang Heavenly Yuan clan. Nang tanungin ni Topher ang kanyang tanong, lahat ng mga eksperto sa True Spirit Realm lalo na ang mga nasa True Lord rank ay nakinig. Ang pinakahuling Sacred True Dragon Gathering ay ang pinakamahusay sa ilang millennia. Hindi lamang bumaba ang lahat ng 4 na dakilang mana, mayroon pang ang makapangyarihang hindi kilalang mana. Bago ito, hindi pa bumabalik ang 2 pumasok sa hindi kilalang mana, pero ngayon, nakabalik na ang isa, kaya lahat ng iba ay curious. Topher. Bahagyang ngumiti si Francis at hindi agad sinagot ang tanong. Maraming tao sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Bakit madaling magbigay ng impormasyon si Francis tungkol sa hindi kilalang mana? Medyo awkward ang pakiramdam ni Topher. Minadali niya ito. Hindi magandang lugar para pag-usapan ang mga sikretong ito. Ang mga taong nakikinig ay halatang bigo, at ang mga kilay ng ilan sa True Lord ranks ay kumunat, halatang hindi nasisiyahan. Tumayo si Francis na may kumpiyansa ng ngiti at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Sa kanyang lakas, wala siyang kinatatakutan. Brother Hanford, labis akong nagulat na makita ka rito. Naniniwala ako na matutuwa ang mga elder ng Heavenly Yuan clan na makita ka. Ngumiti si Topher at binati si Francis. Hindi niya agad nasundan ang misteryosong mana. Hindi nagtagal ay dumating si Prince Jean, Yanzi, at ang kumpanya para batiin din si Francis. Maging ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay dumating upang magpakilala.
Ito ay isang kaluwalhatian upang makipag-usap sa isang napakalaki prodigy, at tulad ng isang kwento ay maaaring sabihin sa kanilang mga kaibigan mamaya. Mapagpakumbaba na nakipag-ugnayan si Francis sa mga eksperto. Dahil ang lahat ay naghihintay dito, ano ang sitwasyon sa Six Warlock Divine Tower? Tanong ni Francis. Malinaw na maraming tao dito na gustong humingi ng mga payo o kailangan ng panghuhula. Gustong pasalamatan ni Yanzi ang sage at makatanggap ng mga payo. Nandito si Topher upang tanungin ang sage para sa lokasyon ni Angelica. Ang sage ay nag-iisa sa huling ilang buwan at hinuhulaan ang hinaharap ng kontinente. Walang nakakaalam kung kailan lalabas ang sage. Baka malapit na o matagal pa. Tama, naghihintay kaming lahat dito para sa sage. Ito ay isang pagkakataon. Nagbubulungan ang lahat. Nakuha ni Francis ang diwa ng sitwasyon matapos marinig ang lahat. Sa madaling salita, ito ay isang linya, at lahat ay naghihintay. Kailangan kong gawin ang Wheel of Light and Darkness at bumalik sa headquarters ng Iron Blood Religion. Napaisip si Francis. Hindi siya makapaghintay ng masyadong mahaba, ngunit kung aalis siya sa kalagitnaan, maaaring mawalan siya ng pagkakataong makilala ang sage. Kapag ang sage ay umalis sa pag-iisa, ang sage ay maaaring magsimulang maglakbay sa buong lugar. Mahirap hanapin ang sage sa oras na iyon. So, sina Sanfeng at Darcy ay lumipad at dumaong sa kaliwa at kanan ni Francis. Chapter Leader, subukan ko. Baka kung alam ng sage na nandito ang isa sa mga overwhelming prodigies, lalabas siya. Ngumiti si Sanfeng at nagmungkahi. Gusto niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon para makabalik si Francis sa Iron Blood Religion. Hindi ito pinigilan ni Francis, ang kanyang katahimikan ay naghudyat kay Sanfeng na subukan. Naway iulat ng mga pari ng Six Warlock Divine Tower na narito na ang chapter leader na si Hanford, isa sa 5 overwhelming prodigies. Itinaas ni Sanfeng ang kanyang ulo at sinigawan ang mga figures sa Six Warlock Divine Tower. Bukod sa maalamat na sage, may iba pang mga eksperto at pari na naruroon. Isa sa 5 napakaraming prodigy. Ang mga figures sa Six Warlock Divine Tower ay mukhang kakaiba sa ibaba. Kung tutuusin, hindi lang ang sage ang nakakapag-divine ng mga bagay. Ang 5 napakalaking prodigy ng panahong ito ay nalampasan ang nakalipas na ilang dosenang henerasyon at manggengunes sa kinabukasan ng kontinenteng ito. Alam ng ilan sa mga pari ang ilang panghuhula. Sa makatuwid, ang hitsura ni Francis ay umaakit din sa pag-uusisa ng ilang eksperto sa loob ng Six Warlock Divine Tower. Ang ilan sa mga eksperto sa panghuhula ay tumingin kay Francis na may kumikislap na mga mata at nagsimulang hulaan ang kanyang hinaharap. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi nakakuha ng anumang mga resulta. Ipinikit ng isa sa mga matatandang may puting balbas ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-divine pa ng may nanginginig na katawan. Wow! Umagos ang dugo mula sa bibig ng matandang may balbas na puti. Guru! Bulalas ng kalapit na mga pari habang umalalay sa kanya. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakalaki na kahanga-hanga. Minsang sinabi ng sage na sila ang mamumuno sa tuktok ng kontinente at malapit na konektado sa pamana ng langit. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagpunas ng dugo habang sinisiyasat niyang mabuti ang asul na buhok na kabataan. Dahil sa pansamantalang kaguluhan sa Six Warlock Divine Tower, nagkatinginan ang 12 tao sa ibaba. Wala sa kanila ang mag-aakalang ang isang master ng panghuhula ay uubo ng dugo kapag gumagawa ng panghuhula kay Francis. Si Francis ay nanatiling hindi natinag at hindi nag-abala sa mga pari sa Six Warlock Divine Tower. Seniors of the Six Warlock Divine Tower, ang chapter leader ay may mahalagang isyu na itatanong sa sage. Sana ay mapapasok mo siya. Mabilis na sabi ni Sanfeng. Nang marinig ito, umaasa ang grupo sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Maaaring makatanggap ng espesyal na pagtrato ang isang napakalaki na prodigy mula sa Six Warlock Divine Tower. Sumili ang lamig sa mga mata ng babaeng nakatikip ng itim sa tabi ni Prince Jean.
Ang maputing balbas na matandang lalaki sa Six Warlock Divine Tower ay umubo, sinabi ng sage na lilito siya pagdating ng tamang panahon. Bagamat interesado akong tumulong sa isang napakaraming kababalaghan, wala akong kakayahang gawin ito. Nang marinig ito, nadismaya ang grupo. Hindi nagulat si Francis. Nilinggan niya ang babaeng nakaitim na katabi ni Prince Jean. Empress, ang tagal na nating hindi nagkikita. Ngumiti si Francis. Tila nakita ng kanyang tingin ang itim na belo na nakatikip sa mukha ng babae. Ikaw. Nagulat ang babae at malamig na sumimangot habang hinubad niya ang itim na belo na nagpapakita ng kakaibang mukha. Ang kanyang bawat kilos at bawat paghinga ay naghahatid ng pinakamataas na halaga ng alindog. Empress Queen. Nagulat ang mga naruroon na eksperto. Karamihan sa kanila ay hindi alam na kahit si Empress Queen ay naghihintay sa sage. Kung maghintay man ang alagad ng sage, mukhang hindi natin madaling makita ang sage. Marami ang umiling at bumantong hininga. Sa pagpapakita ng sarili ni Empress Queen, naging tense ang kapaligiran. Nagkatitigan sina Francis at Empress Queen. Hindi itinago ng huli ang kanyang panlalamig o ang kanyang layunin, inilabas ang kanyang true lord rank aura. Noon, ang balita ng pagkidnap ni Francis kay Empress Queen ay ikinagulat ng dakilang bansa. Kailan pa napahiya ng ganoon si Empress Queen? Ngayong muli silang nagkita, namumula ang mga mata niya. Francis, ang warrant para sa iyo mula sa Imperial ay hindi pa nag-e-expire. Si Empress Queen ay walang paggalang kay Francis. Alam din niya na walang epekto ang Daw of Charm niya sa overwhelming prodigy na ito. Tama ba? Well, I don't mind na kidnapin ka ulit. Tumawa si Francis na may mapanuksong ngiti. Kinidnap na naman si Empress. Nang marinig ito, nabigla ang mga puso ng lahat ng naruroon. Si Francis ay hindi lamang mayabang. Abot langit na ang loob niya. Kailangang malaman ng isa, ito ang Canopy Great Country, na pinamumunuan ng mga Imperial. Ikaw. How dare you say that to me? Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Empress Queen, at ang puso ng maraming tao ay bumilis. Si Francis ay nanatiling tahimik at hindi naapektuhan. Nagkatinginan ang dalawa at, kahit nagalit si Empress Queen, wala siyang nagawa. Si Prince Jean, na nasa likod ni Empress Queen, ay natigilan. Hindi niya maisip kung anong antas ang naabot ni Francis para kutsain niya si Empress Queen ng basta-basta. At kapag kumalat na ang balitang ito, tiyak na sasabihin ng mga chismis na, nataman, ni Francis si Empress Queen, na nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga Imperial at ng Iron Blood Religion. Kung magiging masama ito, maaari pa itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawa. Maaari bang pigilan ng Empress Queen na ito ang kanyang sarili sa pag-atake sa akin? Iniisip ni Francis kung paano lalong magagalit ang Empress o kung dapat ba niya itong ibaba ngayon. Sa sandaling ito, meow. Isang kakaibang sigaw ng isang pusa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ham. Gumalaw ang puso ng maraming tao nang lumingon sila sa Six Warlock Divine Tower. Seng. Tamad na humikab ang isang silver and black na pusa habang tumalon ito palabas ng Six Warlock Divine Tower. Ito ba ang pusa na laging kasama ng sage? Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Nakarinig sila ng maraming alingaw-ngaw tungkol sa sage, at palaging may punto na nananatiling pareho. May pasang laging kasama ng sage kahit saan man siya magpunta. Seng! Ang tamad na silver and black na pusa ay tumalon sa balikat ni Empress Queen. Malaking tamad na pusa, hindi ka natutulog. Masaya ang ekspresyon ni Empress Queen. Parang pamilyar siya sa malaking tamad na pasang ito. 476. Ang hitsura ng silver and black na pusa ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Mula sa reaksyon ni Empress Queen, parang ang pasang ito ang palaging kasama ng sage. Lumaalis ba ang sage sa pag-iisa? Nagningning ang mga mata ng mga bisita at puno sila ng urgency at expectation. Ang sabi ng alingaw-ngaw, may kakaibang pusa na laging kasama ang sage. Ngayong lumabas na ang pasang iyon sa Six Warlock Divine Tower, ibig bang sabihin ay lumabas na ang sage sa pag-iisa?
Itong pusa. Tumigil si Francis, at kumislap ang kanyang mga mata. Siya mismo ay may pusa, ngunit higit sa lahat, ang catamaran ng pusang ito ay talagang naglalaman ng hindi maipaliwanag na katalinuhan na hindi maikukumpara sa mga normal na hayop. Ito ay isang pagkakatulad sa pagitan ng maliit na pusang magnanakaw at itong malaking tamad na pusa. Higit pa rito, ang timing ng hitsura ng malaking tamad na pusa ay lubhang nagkataon. Dumating ito ng husto sina Francis at Empress Queen sa isa't isa, at naramdaman ni Francis na hindi ito nagkataon. Kailangang malaman ng isa, iniisip lang niya kung paano magagalit si Empress, at kung dapat ba niya itong atakihin on the spot. Malaking tamad na pusa, kailan lalabas si Master sa pag-iisa? Hinaplos ni Empress Queen ang balahibo ng pilak at itim na pusa, at kumuha pa siya ng ilang spiritual pills para pakainin ang pusa. Sabay buntong hininga niya. Sa standoff laban kay Francis ngayon, naramdaman ni Empress Queen ang isang mapanganib na sensasyon na nagmula sa kanya. Sa kabutihang palad, sinira ng hitsura ng malaking tamad na pusa ang tensyon sa pagitan nila. Meow! Ang malaking tamad na pusa ay nasiyahan pagkatapos kumain ng ilang spiritual pills. Ding! 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 Ang malaking tamad na pusa ay sumandal sa katawan ni Empress Queen habang naghagis ito ng ilang lumang bronze coin sa hangin. Dahil sa eksenang ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Francis. Pagkatapos nito, ikinaway ng malaking tamad na pusa ang mga paa nito. Sinasabi mo nakakatapos lang ni Master, ngunit pagod ka at makikita mo ang mga bisita mamaya. Tanong ni Empress Queen. Ang malaking tamad na pusa ay tumanggo sa kanyang ulo at muling iwinagayway ang kanyang mga paa. Gusto mo muna akong makausap ni Master. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Empress Queen. Sinundan niya ang malaking tamad na pusa at naglakad patungo sa Six Warlock Divine Tower. Meow! Sa pangunguna ng malaking tamad na pusa, walang sinuman sa mga eksperto ng Six Warlock Divine Tower ang pumihil sa kanila, ngunit ang iba pang mga bisita ay napahinto lahat sa labas ng tore, kabilang si Francis. Pari, kung makikilala ng sage si Empress Queen, maaari mo bang tanungin kung maaari niya rin tayong papasukin? Ang mga bisitang ito ay halatang ayaw. Hindi. Tanging si Empress Queen ang iniimbitahan. Kung walang pahintulot ng sage, walang makapasok. Hindi natinag ang mga bantay. Lord Lazy Cat, pakiusap papasukin mo kami. Hehe, Lord Lazy Cat, mayroon akong ilang mahal at bihirang magagandang pusa para sa iyong kasiyahan. Greetings Lord Lazy Cat, narito ang ilang regalo para sa iyo. Ang mga bisitang ito ay halatang tuso, sinusubukan ng iba't ibang paraan upang makipag-ugnayan sa malaking tamad na pusa. Ang malaking tamad na pusa ay hindi umalis sa tabi ng sage at nagkaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Nangangahulugan ito na siya ang kinatawan ng sage, at ang lahat ay maaaring nakasalalay sa isang salita mula sa pusang ito. Meow! Ang malaking tamad na pusa ay sumulyap sa mga tao sa paghamak at naglakad patungo sa tore. Shit! Nataranta ang lahat ng mga bisita, kabilang si Topher. Marami sa kanila ay may mahahalagang bagay na hindi maaaring maantala. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Napakahalaga ng usapin ni Quincy. Kahit na hindi binanggit ang anumang iba pang aspeto, ito ay isang buhol sa puso na kailangang ayusin. Meow meow. Isang pamilyar na nakakapukaw na tunog ang nagmula sa tabi ng tainga ni Francis. Meow. Agad na umikot ang katawan ng malaking tamad na pusa. Isang kulay pilak na kulay abon na pusa, kalahati ng laki ng malaking tamad na pusa at may mga mata na parang hiyas, ang umupo sa balikat ni Francis. Ding! Ding! Ang maliit na pusang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin at walang pakialam na sumulyap sa malaking tamad na pusa. Munting pusang magnanakaw, sa lahi mo ba ang tamad na pusang ito? Si Francis ay may kakaibang ekspresyon. Kung tutusin, maraming pagkakatulad ang dalawa, at kung gusto ng dalawa ang isa't isa, marahil ay mabilis na makikita ni Francis ang sage. Meow meow. Ang munting pusang magnanakaw ay mayabang na ikinakaway ang kanyang mga paa, na sinenyasan na ito ang nag-iisang nasa ilalim ng kalangitan, na puno ng provokasyon habang nakatingin sa malaking tamad na pusa. Meow.
Ang malaking tamad na pusa ay tila nagalit ng may lamig at isang babala ang lumitaw sa mga mata nito. Ipinakita nito ang kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang mga paa, at mahirap isipin kung ano ang sinasabi ng malaking tamad na pusa. Ito ang teritoryo ko. Ako ang boss dito. Meow meow. Iniligpit ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga lumang tansong barya, pagkatapos ay umikot at nagsimulang iwinagayway ang puwitan nito patungo sa malaking tamad na pusa. Huminto ang malaking tamad na pusa. Nagtaka ito, ngunit pagkatapos ay nakita nito ang isang bahid ng dilaw na ihi na lumabas sa pagitan ng mga binti ng maliit na magnanakaw na pusa. Ha. Napakatapang ng magnanakaw na pasang ito. Naglakas loob pa itong umihi sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Maraming tao ang unang natigilan, pagkatapos ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Nanlamig ang mukha ni Empress Queen. Naaalala pa rin niya ang maliit na pasang magnanakaw. Bumalik sa kapital, tinulungan ng magnanakaw na pusa na ito si Francis na kidnapin siya. Meow. Nagalit agad ang malaking tamad na pusa. Umuungal ito at nagpadala ng malamig na invisible na layunin sa maliit na pasang magnanakaw na nagpayanig sa puso ng ilang True Lord ranks. Ang mga kilos ng munting pasang magnanakaw ay halatang nasaktan ang malaking tamad na pusa. Ang isang bundok ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre, at ito ang teritoryo ng malaking tamad na pusa. Paano nito pinahihintulutan ang isa pang pusa na umihi sa harap niya? Sure! Isang malabong itim na anino ang sumilay sa hangin at, bagamat mataba ang malaking tamad na pusa, dumating ito sa harap ng maliit na pasang magnanakaw. Napakabilis! Nagulat ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa bilis, nalampasan ng malaking tamad na pusa ang karamihan sa mga tao dito. Ang susunod na sandali. Hinampis ng malaking tamad na pusa ang maliit na pasang magnanakaw. Sa laki at lakas, higit pa ito sa maliit na pasang magnanakaw. Whoosh! Nabasag ang figure ng pasang magnanakaw. Ito ay isang after image lamang. Meow! Nagulat ang malaking tamad na pusa nang bigla itong nakaramdam ng pagbagso ng malamig na hangin mula sa likuran. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay parang multo na sumulpot sa likod ng malaking tamad na pusa habang humahampas ito patungo sa ulo ng malaking tamad na pusa. Sumigaw ang malaking tamad na pusa bago mabilis na hinaranggan ang paa ng maliit na magnanakaw na pusa at itinulak ang huli pabalik ng ilang yarda. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay bumaligtad sa hangin at tuloy-tuloy na dumapo sa lupa bago muling nawala. Halatang walang bentahe sa lakas ang maliit na pasang magnanakaw. Mapanuksong ngumiti ang malaking tamad na pusa bago naging anino at sumunod sa munting pasang magnanakaw. Tanging ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang malinaw na nakakakita sa maliit na pasang magnanakaw. Kailangang gamitin ng lahat ng ibang True Lord ranks ang kanilang spiritual sense para lang makahanap ng ilang trail. Ang malaking tamad na pusa na ito ay hindi simple. Maaari itong abutin ng maliit na pasang magnanakaw sa isang lawak. Bahagyang nagulat si Francis. Bumalik sa Purple Saint Ruins, hindi mahanap ni na Tyrone at Eula ang maliit na pasang magnanakaw kung hindi sila nagbabantay. Seng! Shua! Isang malaking figure ng pusa at isang maliit na figure ng pusa ang nagsasalpukan pabalik-balik sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita, ngunit karamihan sa kanila ay walang makitang detalye. Talagang karapat-dapat si Francis na maging isang napakalaki na kahanga-hanga. Ang kanyang pusa lamang ay kapantay ng pusa ng sage. Bagaman ang dalawang pasang ito ay maliit, ang kanilang lakas at kakayahan ay higit pa sa mga normal na hayop. Matalas ang mga mata ng True Lord ranks, kaya masasabi nilang hindi simple ang kasaysayan ng dalawang pasang ito. Ang pusa ni Francis ay talagang makakalaban sa malaking tamad na pusa ni Master. Ang puot at selos ay lumitaw sa mga mata ni Empress Queen. Alam niya ang kakayahan ng malaking tamad na pusa. Kung mayroon siyang katulad nito, kasama ang kanyang lakas at katalinuhan, maaaring sapat na siya para kontrolin ang kapalaran ng Canopy Great Country.
Gayunpaman, mayroong isang pusa na kapantay ng malaking tamad na pusa, at ito ay alagang hayop ng isang kaaway. Bam! Pa! Shoo! Nag-flash sa hangin ang dalawang pusa, pabilis ng pabilis. Ang malaking tamad na pusa ay may kalamangan sa kapangyarihan, kaya't itinutulak nito ang maliit na paws ang magnanakaw sa tuwing sila ay magkasalubong. Sa kabilang banda, ang maliit na paws ang magnanakaw ay mas maliksi, kaya't masisira nito ang malaking tamad na pusa sa kanyang mga paa. Gayunpaman, ang malaking tamad na pusa ay hindi normal. Bahagya lang itong naapektuhan ng nakamamanghang epekto. Isa pa, hanggat hindi nataman sa ulo, hindi ito matutulala. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay biglang sumigaw at iwinagayway ang mga paa nito, nagpapadala ng mga paw shadow sa hangin. Ang malaking tamad na pusa ay nagulat at nagsimulang mawala ng kalamangan. Kahit na makapal ang balat nito at medyo maliksi, maiiwan ang mga madugong marka sa tuwing tinatamaan ito ng mga paw shadow. Ito ang mula sa mahiwagang punyal. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Sa pagkakataong ito, hindi talaga kinuha ng maliit na paws ang magnanakaw ang mahiwagang punyal, sa halip ay hiniram ang layunin nito. Hindi mahirap isipin na, kung maiintindihan ni Francis ang Ice Imperial Spear, mauunawaan din ng maliit na paws ang magnanakaw ang misteryosong punyal. Pangunawa. Ang isang pusa na ilang taong gulang pa lang ay kayang gawin iyon. Si Francis ay lalong nag-usisa tungkol sa kasaysayan ng maliit na paws ang magnanakaw. Sa simula, ang maliit na paws ang magnanakaw ay napisa mula sa isang itlog. Ito ay hinala sa sarili nito, dahil ang mga pusa ay mga mamal, at ang mga mamal ay malinaw na hindi nagmula sa mga itlog. Meow meow. Tumaas ang hangarin ng munting magnanakaw na pusa nang itulak nito ang malaking tamad na pusa sa Six Warlock Divine Tower. Guru, ang dalawang pusa ay nag-aaway ngayon sa loob ng tore. Sinabi ng mga pari sa matanda na may puting balbas na umubon ng dugo kanina. Ang malaking tamad na pusa ay ang kinatawan ng sage at, ngayon na maaaring nakikipag-away ito sa isa pang pusa ng parehong lahi, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi kami dalubhasa sa labanan. Ang kasaysayan ng magnanakaw na paws ang iyon ay hindi maarak gaya ng malaking tamad na pusa, at tila konektado ito sa daw ng buhay at pamana ng langit. Marahil ito ang mananayaw ng kapalaran. 497. Siguro ito ang mananayaw ng tadhana. Napabuntong hininga ang maputing balbas habang pinagmamasdan ng dalawang paws ang tumatalon. Hindi kasi siya nakialam, yung iba hindi rin. Ang dalawang pusa ay masyadong mabilis. Kahit ang mga gwardya ay hindi malinaw na nakikita kung paano sila nakikipaglaban. Nang gamitin ng maliit na paws ang magnanakaw ang layunin ng mahiwagang punyal, nagtagumpay ito at sinimulang bugbugin ang malaking tamad na pusa. Gayunpaman, nagsimulang mag-adjust ang malaking tamad na pusa. Bagamat hindi ito gaanong umatake, perpektong hinarang nito ang mga welga ng munting paws ang magnanakaw. Mataas ang antas ng pangunawa ng tamad na paws ang ito, at dalubhasa ito sa pagtatanggol. Nag-inspection si Francis. Bagamat ang maliit na paws ang magnanakaw ang may kapangyarihan, hindi ito maaaring manalo sa loob ng maikling panahon. Ang lakas at katangian ng malaking tamad na pusa ay halatang mas mataas kaysa sa maliit na paws ang magnanakaw, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay gumugol ng labis na enerhiya gamit ang layunin mula sa mahiwagang punyal. Ding! Ding! Shua! Isang malaking pusa at isang maliit na pusa ang nagsimulang bumangon habang sila ay naglalaban, at ang 49 na palapag ng Six Warlock Divine Tower ang naging kanilang larangan ng digmaan. Hindi maganda, papalapit na sila sa kinaroroonan ng sage. Bulalas ng isang pari sa loob ng Six Warlock Divine Tower, at ang iba pang mga gwardya at pari ay may nakitang mali rin. Tigilan mo yung pasang yan. Natarante ang Six Warlock Divine Tower. Hiu! Hiu! Shoo! Ang malaking tamad na pusa at ang maliit na magnanakaw na pusa ay paminsan-minsan ay makaligtaan ng kanilang target, na bahagyang nakakasira sa tore. Lumipad ang mga gwardya at sinubukang pigilan ang maliit na paws ang magnanakaw.
Gayunpaman, ang dalawang pusa ay hindi maaaring paghiwalayin, at ang kanilang bilis ay masyadong mabilis. Isang mapaglarong lumitaw sa loob ni Francis sa ibaba. Dahil sa partisipasyon ng mga tanod at pari, mas naging magulo ang sitwasyon. Arg! Mayroong ilang mga miyembro ng tore na aksidenteng nasugatan ng isa't isa at nagsimulang sumigaw. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga bisita sa ibaba, at marami sa kanila ang matalim na sumulyap kay Francis. Walang nag-iisip na ang alagang pusa ni Francis ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa Six Warlock Divine Tower. Ang lahat ba ng ito ay pinlano ni Francis? Francis, how dare you make trouble at the Six Warlock Divine Tower? Alam mo ba kung ano ang magiging resulta kung sasaktan mo ang sage? Malamig ang boses ni Empress Queen, ngunit nalulugod. Saktan ang sage. Napagtanto ni Francis ang pagkakaroon ng ilang problema. Walang masyadong makapangyarihang tao sa Six Warlock Divine Tower. Mayroon lamang isa o dalawang True Lord ranks, at hindi man lang sila dalubhasa sa labanan. Paano magkakaroon ng ganoong kataas na katayuan sa Canopy Great Country ang gayong mahinang puwersa? Tila, kahit na ang mga sovereign sa Origin Core Realm ay bumisita sa Sage, ngunit hindi matindaan ni Francis na narinig niya ang tungkol sa sino mang gumagamit ng puwersa dito. Francis. Pinakamainam na huwag masaktan ang Sage. Mataimtim na sinabi ni Topher. Magsalita ka. Nanatiling kalmado si Francis. Sa totoo lang, wala siyang inutusan. Ginawa ng munting pas ang magnanakaw ang lahat sa sarili nitong kusa. Francis, ayon sa sinabi ng aking guro, tila may isang soberano na gumamit ng puwersa dito at nagbanta sa Sage. Gayunpaman, wala pang 2 taon, namatay ang soberano sa isang lugar ng mana. Tumigil si Topher. Ang pagbagsak ng isang soberano. Tumalo ng puso ni Francis. Ang pagkamatay ba ng soberanong ito ay konektado sa Sage? Ang Sage ay nililinang ang daw ng buhay at, kapag ang isa ay umabot sa tuktok, hindi lamang nila mahulaan ang hinaharap, maaari pa nilang baguhin ito kahit saan. Sinabi ng aking Panginoon na namatay ang soberano dahil sa Sage. Nang magsalita si Topher dito, puno ng paggalang ang kanyang mukha, ngunit malamig ang puso ni Francis. Nagkaroon ng milyon-milyon at bilyon-bilyong daw sa mundong ito, ang daw ng martial arts, ang daw ng sword, ang daw ng arrays, ang daw ng body strength and ang daw ng assassination. At kapag naabot ng sino mang daw ang tuktok, magkakaroon sila ng walang kapantay na kapangyarihan. Higit pa rito, ang Sage ay isang taong nagal-inang ng daw ng buhay. Hindi nag-alinlangan si Francis sa sinabi ni Topher, o kung ano mismo ang sinabi ng amo ni Topher. Ito ay dahil ang Panginoon ni Topher ay isang soberano at, bilang isa sa 10 dakilang puwersa ng kontinente, ang Heavenly Yuan Clan ay dapat magkaroon din ng sovereign. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit nagagalak si Empress Queen. Ang daw ng buhay. Baka ang Sage ay makapaghuhula kung saan nanggaling ang espiritual na mata ng aking Diyos. Walang ekspresyong bumulong si Francis sa kanyang puso. Ang lakas ng Sage ay nagpasaya sa kanya. Ang kasaysayan ng maliit na pas ang magnanakaw ay mahiwaga rin, ngunit ang gayong pusa ay handang sundan si Francis dahil sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Ang espiritual na mata ng Diyos ay ang pinakamalaking palaisipan ni Francis. Sa sandaling ito. Sure. Ang dalawang pusa ay dahan-daang nagsilapit sa kinaroroonan ng Sage. Weng! Isang misteryosong hanay na may simbolo ng bituin ang dumaan sa 49 na palapag, at halos hindi ito maramdaman ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Ang flash na ito ay iba sa anumang kapangyarihang nakita ni Francis noon. Tamad na pusa, anyayahan ang kagalang-galang na panauhin. Isang matandang boses na may bahid ng pagkapagod ang tumunog mula sa tuktok ng Six Warlock Divine Tower. Bagamat ang 49 na palapag ay napakataas, ang boses ay tumunog mula sa malapit. Nakatuon si Francis at nagawang makita na isang matandang figure ang lumitaw sa tuktok ng Six Warlock Divine Tower. Ang matandang figure ay nakasuot ng itim na balabal at may mga mata na kasing liwanag ng kalangitan sa gabi na tila naglalaman ng walang katapusang karunungan. Ang Sage ay umalis sa pag-iisa.
Pagbati, Sage. Ang lahat sa loob ng Six Warlock Divine Tower ay huminahon kaagad. Meow. Meow meow. Lumapag ang dalawang pusa sa ika-49 na palapag at nakatayong magkaharap. Sa wakas ay tumigil na sila sa sparring. Ang munting pasang magnanakaw ay duling at tumingin sa Sage na may pambihirang solemna. Ngumiti ang Sage at ikinaway ang kanyang kamay, hudyat sa malaking tamad na pusa na batiin ang panauhin. Seng! Seng! Lumapag ang dalawang pusa sa harap ni Francis. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at kinurot ang pisngi ng may-ari nito. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay nagpahaba ng paa at inanyayahan si Francis. Paano? Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang magandang mukha ni Empress Queen. Tama yan. Ang iginagalang na panauhin na tinutukoy ng Sage ay si Francis. Walang nakakaalam ng intensyon ng Sage kaysa sa malaking tamad na pusa. Naku, guilty ang junior na ito sa pag-istorbo sa Sage. Humingi ng tawad si Francis bago lumipad kasama ang malaking tamad na pusa patungo sa tuktok ng Six Warlock Divine Tower. Lumabas na ang Sage. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang natitirang mga bisita ay hindi napigilan ang kanilang pananabik. Pipigilan na sana sila ng mga bantay ng Six Warlock Divine Tower, ngunit marahang iwinagayway ng Sage ang kanyang kamay at pinatayo ang lahat. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ng mga bisita ang tuktok ng Six Warlock Divine Tower. Kahit maraming tao, tahimik lang sila. Kakaalis ko lang sa pag-iisa, hindi pa lang at nahulaan ko na ang sitwasyon tungkol sa mga mana ng Sacred True Dragon Gathering. Naniniwala ako na marami sa inyo ang narito para dito. Sabi ng Sage. Nagliwanag ang mga mata ni na Francis, Topher, at kumpanya. Alam ng Sage ang ilan sa kanilang mga intensyon. Sa sandaling ito, bahagyang kinabahan si Francis dahil alam niyang sasagutin ng Sage ang tanong. Anumang henyo na bumalik mula sa isang mana ay umani ng malaking gantimpala at ang kanilang kinabukasan ay hindi nasusukat. Ngumiti ang Sage at sinulyapan sina Francis, Topher, Yanzi, Prinsipe Jean, at kasama. Nang marinig ito, walang gumanti. Isinasa puso ito ni Francis. Ang mga gantimpala na natamo niya mula sa Purple Saint Ruins ay hindi lamang mahusay. Ang Wood Spirit Essence Soul ay nagbigay daan sa kanyang kaluluwa na maging maihahambing sa Origin Core Realm, at ang kanyang pagkakataon na makapasok sa Origin Core Realm sa bandang huli ng buhay ay mataas. Bukod doon, mayroon din siyang Wind Lightning Stone Tablet Inheritance, ang Ice Imperial Spear, at ang 10,000 Ghost Pearl. Maging ang munting pas ang magnanakaw ay nakatanggap ng mana. Ito ang lahat ng mga bagay na kahit na ang mga soberano ay hindi mapanaginipan. Si Topher, Yanzi, Prinsipe Jean, at kasama ay tahimik na lahat habang sumasang-ayon sila sa Sage. Lahat sila ay nakatagpo ng malaking kapalaran. Ang ibig sabihin ng Sage ay ang panahong ito ang magpapasya sa hinaharap. Kung gayon, paano ang mga hindi bumalik? Hindi maiwasang magtanong ni Topher. Sinabi lang ng Sage na ang mga bumalik mula sa isang mana. Balanse ang mundo. Ang mga hindi pa bumabalik ay haharap sa mas malaking panganib kaysa sa kapalaran, buhay pa man sila o hindi. Ang boses ng Sage ay nagsimulang bumaba na parang mga dahon na naninilaw at nahuhulog sa lupa. Higit na panganib kaysa sa kapalaran. Nang sabihin ito, nahulog ang puso ng maraming tao at nanginag ang puso ni Francis. Ang sinabi ng Sage ay hindi kasing simple ng tila. Sinabi niya, mas panganib kaysa sa kapalaran, isang uri ng euphemism na karamihan sa kanila ay patay na. Gayunpaman, ito ay isa ring panghuhula para sa mga nabubuhay pa. Higit na panganib kaysa kapalaran, buhay pa man sila o hindi. Nangangahulugan ito na kahit na ang mga hindi pa patay ay malamang na malapit na. Angelica. Nanlamig ang puso ni Francis at umagos ang mga alon sa kanyang puso. Ang panghuhula ng Sage ay hindi lamang kasama ang mga namatay sa mga mana, malamang nakasama rin nito si Quincy. Higit pa rito, buhay pa man sila o hindi, kasama si Angelica. Kung hindi ka bumalik mula sa mana, kahit na buhay ka pa, malamang na mamatay ka sa hinaharap.
Kung gayon si Sister Angelica. Si Topher at ang kumpanya ay nanlumo. Sa sandaling ito, si Francis, Topher, at ang kumpanya ay natahimik, at si Francis ay natulala. Akala ko ay malamang napatay na si Quincy, ngunit hindi ko akalain na maging si Angelica ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Nagpupumiglas ang puso ni Francis. Ang isa ay nobya niya, at ang isa ay kaibigan na kilala niya mula pa noong bata pa siya. At ngayon ang dalawang babaeng ito ay nahaharap sa higit na panganib kaysa sa kapalaran. Halos mahulaan ni Francis ang sitwasyon ni Angelica. Malamang na nahaharap siya sa tatlong sekta na may dalawang bituin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.